raw ako ayon sa mga tao? Who do you say that I am? Ito yung mga tao nung panahon ni Jesus, panahon ni na San Pedro, at saka ng mga apostole. Kung ngayon kaya, bababa si Jesus, tatanungin tayo, sino raw ako ayon sa mga Pilipino? Ginawa ko yan. Tinanong ko yung mga Pilipino, sino si Kristo para sa inyo? Libo ang na-interview. 3.5 plus or minus margin of error. May Tau coefficient of correlation, may Pearson's coefficient of correlation, pinadaan sa IBM 370. Ganito po kakapal yung, kasi noon yan yung may mga butas-butas pa eh. Para masagot ko lang, na scientific, na systematic. Pasalamat ako sa SBD, binigyan ako ng $10,000 para gagawin yung survey. Para masagot ko. Hindi basta-basta lang, mga survey ngayon na kalukuhan eh. Hindi man lang nakapag-aral ng statistics. Hindi representative. Panluloko lang. So, libo ang na-interview. Pagkatapos, pinopularize ko, sinulat ko, sana mapalabas sa screen, The Christology of the Inarticulate, an inquiry into the Filipino understanding of Jesus the Christ. Inquiry. Book of the Year yan noong 1988. Required reading yan sa 3 seminaryo at 2 university sa Amerika. Hindi ko pinagyayabang. Pagyayabang na nga, pero ang ubig ko talagang sasabihin na hindi alam. Hindi nababasa ng mga seminarista sa seminaryo. Kaya nais kong ipaliwanag ngayon. Tinitignan ko na yung mabuti may malaking clock doon sa para hindi maging lecture ito ng Christology dahil 30 taon ko po yang itinuro sa Tagaytay. Daan-daang mga seminarista. Sino si Kristo para sa mga Pilipino? Bago natin pag-usapan yan, yung ano ang pananampalataya ng mga Pilipino tungkol kay Kristo. Tignan muna natin ang pananampalataya. Gamitan muna natin ng sociology of religion, psychology of religion, at sila, binabalangkas nila, may 5 antas ang pananampalataya. Maski anong pananampalataya, kay Kristo, kay Muhammad, kay Krishna, maski ano pang, basta, ang pananampalataya ay may 5 antas. Ang una po nito, tinatawag niyang ideological dimension. Ito yung higpit ng kapit mo sa iyong pananampalataya. Gaya ni San Lorenzo Ruiz, ang higpit ng kapit sa kaniyang pananampalataya kay Kristo, kahit ibinitin na patiwarik, naging martir, hindi niya iniwanan. Ang tindi ng kaniyang ideological dimension ng kaniyang pananampalataya. Ang pangalawa naman ay ang experiential dimension. Sa ideological, yung mga Katoliko sarado, yan sila. At kadalasan, yung mga Katoliko sarado, malakas din sa experiential. Noon, sa Smoky Mountain, Parish of the Risen Christ kami. Kaya Easter ang aming kapistahan. Yung ati-atihan drums, ang dami niyan. Tapos, salubong. Nakikita ako, nawawala sa sarili yung mga tao na nagsasayaw doon. Sinasayaw nila. Ang bigat-bigat ng andas, sinasayaw nila yan. Experiential yan. Tinanong ko yung isang scavenger ito. Halos hindi marunong bumasa at sumula. Anong nararamdaman mo pag sinasayaw na ninyo yung andas ng Panginoong muling nabuhay? Sabi niya, hindi ko makalimutan. Yung kanyang kamalayan daw, yung lumalawak,
saklawdan niya yung buong San Sinukob. Meron mo galing sa isang scavenger, karanasan niya yan, experiential yan. Yung mga seminarista, 10 taon sa ano yan, baka hindi pa experience ng gano'n. So, pangalawang antas ng pananampalataya, experience yan. Ang pangatlong antas ay yung practice. Dito, medyo mahina na ang mga Pilipino rito. Yung sabi sa second reading, pananampalataya mo, walang mabuting gawa, baliwalaya, patayan. Sabi ni Santiago, kalawang kabanata. Faith without good works is dead. So kahit ang galing mo, sa ideological, sa experiential, patay ka naman sa practical, hindi ka tatanggapin ni Kristo. Ang pang-apat, doon na tayo papasok. Ito na yung theology. Ang pang-apat na dimension is the knowledge dimension. How you understand doctrines. Yun ang isa-summarize ko ngayon. Tapos ang pang-lima, yung ethics, yung consequences. Kasi we believe that Christ is the Savior, Lord and Savior. There's no other name under heaven by which we might be saved. Pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero may consequence yan. Pag tinawag mo siyang Panginoon at tagapagligtas, mamahalin mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung Diyos na higit sa lahat. Yan ang inuugatan. So balik tayo sa understanding. Okay? 70.59% of Filipino Catholics in the city of Manila believe that Christ was with the Father and the Son when the world was created. Hindi ang tindi. Pero hindi pumasa, 70.59 pa lang eh. Mayroon pa rin 29.29% na nagsasabi na hindi. Kasi marami, ang tingin nila nilikha si Jesus. Nilikha muna ng Diyos ang mundo, tapos nilikha niya si Jesus. Second century heresy yan. Yung pangalang Jesus, 36.4, tagapagligtas, 23.6, Panginoon, 22%, makapangyarihan, 17.1% Diyos. Kristo, ito yung nasa Ebanghelyo ngayon. Siya ang Mesiyas, 18.4%. Siya ang Hari, 28%. Tagapagligtas, yung 44%. Pinahiran ng lana, anointed, yun talaga ang literal meaning, 7.6%. Panginoon, anong papasok sa isip mo? Tanong doon sa mga libong in-interview. 3.5 plus or minus margin of error. Anong pumapasok sa isip mo pag narinig mo ang salitang Panginoon? 59.15% yung Diyos Ama. 20.8% yung Diyos Anak. 13.2% si Maria. 5.1% yung banal na Espiritu. Anak ng Diyos. Dito. Halos perfect ang mga Pilipino dito. Si Jesus, anak ng Diyos. 98.81%. Tanong mo ngayon, anong ibig sabihin na siya anak ng Diyos? 55.2%, kaisa siya sa pagka-Diyos ng Ama. Yan yung doktrina. Mababa siya sa Ama dahil anak lang siya. Filipino culture yan, 21.2%. Ngayon, dito tayo. Dambana ng banal na diwa. Pero ang opisyal, salita. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay nasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yan yung mababasa mo. Sinabi ko sa aking dissertation, hindi tama yan. Mas angkop ang diwa. Pero, ang mga tao, si Jesus, salitaan ng Diyos, 24.9%. Si Jesus, diwaan ng Diyos, 16.6%. At least may 16.6% naman. Larawan, 40.6%. He is the image of the invisible God. Nasa letters ni St. Paul yan. Merong naniniwala
na si Jesus, maliligtas tayo kahit siya tao lang. Ito yung madaling mag-iglesia ni Kristo, 64.31%. The Father is more powerful than Christ, 55.53% said yes. The Christ is only similar to the Father, 47.89%. Christ is only adopted by the Father, 15.28%. At ang pinakamatindi na result ng survey ay papiliin mo sila. Ang Diyos Anak ay blank ng Diyos Ama. Nilikha, nilalang, ginawa, inianak. 70.15%. Pag isahin mo yung nilikha, ginawa, nilalang. Ang dami. Inianak is the official translation ng bigatin. 8.9% lang ng mga Katoliko sa City of Manila ang nakakaalam sa tunay na turo ng simbahan. So, yan po yung summary. Noong tinanong ko, ang libo-libong Katolikong Pilipino, age 15 to 75, City of Manila. Dinaan yung mga coefficient of correlation. Ganito ang nangyayari. Yung edad is not a factor in the knowledge about Christ of Filipino Catholics. Ang ibig sabihin, 15 years old, 75 years old, pareho lang pananampalataya nila. There is no growth in the understanding. Yung gender, babae man, lalaki, inconsequential, does not make any significant difference. Age, gender, economic status, may hirap man, mayaman, ganun ang pareho ang pagtingin nila sa kay Kristo. May tama, maraming mali. Yung mga heresy, early on, binubuhay natin uli ngayon. Yung pinag-aralan, wala din kinalaman. Kahit nag-doctorate, kahit nag-college, pareho lang ang pananampalataya niya doon sa grade 3 lang inabot sa Tondo. Who do you say Christ is? Pinapatanong din sa atin ngayon yan. Mga haraming mga humili, nagsasabi, ito ang kanilang pinupunteriya. At kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sabi ni Pedro, kayo ang Kristo. Pero pinagalitan siya. Bakit? Kasi iba ang kapagtingin niya sa kay Kristo, parang general na dadating, lilipulin lahat yung mga Romano na sumasakop sa mga taga-Israel noong panahon ni Jesus. Pinagalitan siya. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo, hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sapagkat sa unang pagbasa, ang tagapagligtas ay Ebed Yahweh sa Hebrew. Ang ibig sabihin niyan, the suffering servant of Yahweh. Di ang tindi. Hindi general, hindi emperador, hindi hari. Suffering servant of Yahweh. By His wounds, we have been healed. O may mga Kristiyano, ang para sa kanila si Kristo, gospel of prosperity. Tanggapin mo siya na tagapagligtas. Yayaman ka. Nawala na yung cross. Yung iba naman, puro cross na lang. Wala na yung evangelization ng lipunan. Ora et labora dapat yan. So, hindi ko na pakahabain pa dahil mahaba na. Pero, very interesting. Ang implications kasi ang importante. Kung kaunti lang na Pilipino ang naniniwala sa inianak, failure ang simbahan na ikintal sa makakapal na kukote ng mga Pilipinong Katoliko yung kaniyang tunay na turo. Inianak, hindi inilikha. Kasi nagmamadali rin tayo, ang ating pananampalataya, hindi yung Nicene Creed, yung short form. Sa longer form, andon, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, homoousios consubstantia. Inianak, hindi inilikha. Nilikha pa rin ang sabi ng mga Pilipino Katolik. So kayo, mga magulang, ituro ninyo yung tama.
Problema lang, kung hindi rin ninyo alam ang tama, ay magpapatuloy yung mga kamalian na sino ba si Kristo para sa inyo. So yun ang ating panalangin sa misang ito. Kasi convergent yung 5 dimensions of religion. Mali ka doon sa isa, sa doctrine, mali ka na doon sa practice. Kapag habang talakayin yan, kayo na ang magdilay-nilay. May kinalaman yan. Bakit ang daming nagda-drop out? Milyon-milyon. Na kaunti lang pumupunta sa ALS. May kinalaman yan. Bakit may mga tao na hindi nagmamask, hindi naghuhugas ng kamay dahil pinaliguan na raw sila sa dugo ni Kristo. Sa awa ng Diyos, na mayapa na. Daming namamatay sa Amerika dahil hindi naniniwala. Sa atin meron din 26,303 pagkatapos ng 1.5 taon na lockdown. Ganun pa rin tayo. Hindi natin sinasabuhay yung implications ng ating sagot kung sino si Kristo para sa atin. Pagdasal natin yan sa misang ito. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Mariang Beren. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw inabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katpatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng namuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama. Naturuan tayong maunawaan kung sino talaga si Kristo at ano ang ibubunga dapat nito sa ating buhay upang lubusan nating matanggap at makilala ang kanyang anak na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagtotoo sa Ebanghelyo ni Kristo na makabagong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit, kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso at diwa.
upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madamakan namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nangangailangan